Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang unang kabanata o kaya ikapitong kabanata ng unang Korinto at babahagi ng salita ay si Pastor Joshua. Sa pagbabasa po nito, ano ang ating naiisip? Ang pag-iisip po natin ay dapat na mapangyari ang ating pong pagpapakasal. Kung babasahin po natin ito sa mga normal na sitwasyon, dapat po tayong magpakasal. Maaring may ilan po sa atin na single, para sa inyo ay dapat kayong maikasal. At ang katanungan ay kung maaari kayong makipaghiwalay. Matapos ang pagpapakasal, maaari ba kayong makipaghiwalay? Para sa mga walang asawa, para sa kanila ay mas maganda na hindi maikasal dahil magiging mas malaya sila. At ano pa ang naiisip na iba kung bakit maganda ang pagiging single? Yun ay dahil ina-influential sila ng Griegong pag-iisip. Para sa kanila, ang mga Griego o ang kalamdaman ng tao ay may korupsyon. Isa pang kaisipan ay dapat na makontrol ang bawat pagnanais. Hanggat tayo po ay naniniwala sa Panginoon, tayo po ay magkakaroon ng kaligtasan. Ngunit sa isa pang banda, ang mga taga-Korinto ay may isa pang kaisipan. Ang magkaroon ng kontrol sa kanilang pasariling pagnanasa. Ang mga kaisipan na ito ay ibang-iba sa Hellenism. Dahil para sa kanila, ang magsaya sa ayon sa kalamnan ang kanilang hangarin. May mga tao na nag-iisip na dapat tigilan ang bawat pagnanasa, ang bawat pagnanais. Ngunit paanong ang iglesia din ay nagiging immoral pagdating sa bagay na ito? Maaring sa panlabas na anyo ay napakabanal ng kanilang itsura, ngunit sa loob-loob nila ay naroon ang mas malalim at napakadilim na mga pagnanasa. Kaya naman si Apostol Pablo ay sinulat po ang librong ito, sinulat ang kabanatang ito.
tayo po ay mayroong bias ayon sa salita ng Diyos. Halimbawa, para sa aking mga magulang sa aming henerasyon, sa kanilang henerasyon, kahit ng aking ama ay umalis mula sa amin, ngunit naroon na ang nanay ko ay naghintay pa rin sa pagbabalik ng aking ama. Kaya nang ang nanay ko ay halos mamatay na, ako ay 23 taong gulang noong panahon na yon. At ang aking ama ay matagal nang nawala. Ako ay nasa primary 2 and 3. Kung tutuusin noong Form 1 and 2 and 3 ako ay dinala ng aking ama ang kanyang pamilya at dinala sa lugar din namin. Tapos pagkatapos ng isang buwan ay nawala muli sila, nawala ang aking ama. Bigla na lang siyang nawala at nawalan kami ng contact sa kanya. Ngunit nung mga panahon na yon ay naikasal na siya sa isa pang babae. Ngunit ng aking ina ay nasa ospital muli, saka siya muling bumalik. Mahirap para sa akin na tawagin ang aking ama, na tatay. Ngunit ang aking ina ay naroon na pinanghahawakan pa rin ang kanilang pagkakakasal. Naalala ko nang ako'y bata pa nang unang umalis ang aking ama at napakaraming mga taong nagkakagusto sa aking ina. Ngunit hindi sila pinansin ng aking ina, bagkus ay inalala lamang ang aking ama at maging ako at ang aking kapatid. Kaya makikita po natin ayon sa tradisyon ng mga Inchik, napakahirap sa kanila ang konsepto ng paghihiwalay. Ngunit makikita din po natin sa Korinto na kahit sila man ay mga Kristiyano na napakahirap din para sa kanila ang konseptong ito. Dahil gustong-gusto nila ang magkaroon ng kalayaan. At sila ay nasa impluensya ng hedonism at asceticism. Ngayon, dito tungkol naman sa nilalaman ng inyong sulat, sinasabi ko sa inyo na mabuti sa isang lalaki ang mag-asawa. Maaring magkaroon po na tayo ng ibang interpretasyon pagdating sa naisusulat dito kung saan nabanggit na mas mabuti ang hindi mag-asawa. Kung tutusin, ito po ay hindi nanggaling
kay Pablo. Ito ay inulit niya lamang. Inulit niya lamang ang sinabi ng mga tao na mas mabuti para sa mga lalaki ang hindi mag-asawa. Ibig sabihin po ba nito na hindi dapat tayo magkaroon ng buhay mag-asawa o kaya hindi po tayo magkaroon ng sexual na relasyon? Hindi po tayo magkaroon ng ugnayan sa mga babae? Ngunit kailangan din po nating maging maingat pagdating sa sexual na imoralidad. Kung saan, nabanggit po dito, dapat iwasan ang pakikiapid, bawat lalaki o babae dapat magkaroon ng sariling asawa. Kahit na pa tayo ay naging Kristiyano na, hindi po dapat tayo mahiwalay sa ating pong sariling asawa. At dapat na magawa ang tungkulin bilang asawa. Ibig sabihin, kung tayo ay maikakasal, dapat mapanatili pa rin ang ating nararapat na ugnayan sa ating asawa. Sabi dito, dapat ba rin ng lalaki ang tungkulin sa kanyang asawa at gayon din naman ang babae. Ibig sabihin, babae man o lalaki ay dapat nilang magampanan ang kanilang tungkulin bilang asawa. Sapagkat hindi na ang babae ang may karapatan sa sarili niyang kundi ang kanyang asawa, gayon din naman hindi na ang lalaki ang may karapatan sa sarili niyang katawan kundi ang kanyang asawa. Sabi dito, ngunit pagkatapos magsiping na muli kayo upang hindi kayo matukso ni Satanas dahil hindi na kayo makapagpigil. Verse 6. Ang sinabi ko ay hindi utos kundi pag-unawa sa inyong kalagayan. Ibig sabihin, ang pagbubukod ay panandalian lamang dahil sinasabi nila na nais nilang tumutok sa pananalangin.
Ngunit makikita natin na para sa mga Grego, Kristiyano, ang gusto lamang nila ay magkaroon ng sariling kalayaan. Kahit nakasal na sila ay gusto pa rin nilang maging malaya na tulad ng mga single. Ngunit sa panahon po natin ngayon, kahit na sila ay nakasal na, para ba sila ay single pa din? Iniisip lamang ang kanilang mga sarili, ngunit sinasabi ni Pablo, hindi, ang me time na ito ay hindi po dapat na hinahayaan dahil dapat na naroon pa rin ang pagkakaroon ng panahon para sa isa't isa. Totoo o kaya ay tama ang magkaroon ng God time, ngunit ang pagkakaroon ng sobrang me time na nakalimutan ng asawa ay hindi po tama. Verse 7, nais ko sanang ang bawat isa ay makatulad ko, ngunit may kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos at mga ito hindi pare-pareho. Dahil kung tutuon si Pablo ay isa pong single na lalaki, kanyang sinasabi ng ilan ay mayroong kanya-kanyang mga pagkakatawag at kaloob. Kung ikaw ay kasal na, masiyahan ka sa bagay na ito dahil ito ay regalo mula sa Diyos. Kung hindi man, ikaw ay mayroon pa rin kaloob, ang gift of celibacy. Maaring ang kaloob ng isa kumpara sa iba ay kakaiba. Ngunit wag po natin itong gagawing dahilan upang magkumpara sa iba. Kung ano man ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ay atin po dapat iyong yakapin. Binigyan po tayo ng Diyos ng habag at biyaya, kung kaya hindi po dapat tayo nagkukumpara. Ang verse 7 ay katugunan po sa verse 1 to 6. Dito nabanggit din po ang sitwasyon ng mga naging single muli dahil namatay marahil ang kanilang asawa. Sinasabi po ni Pablo dito na hindi niya sinasabi na mali ang pag-aasawa, ngunit pinapaalalahanan niya sila na kung sila man ay mayroong pagnanais talaga na mag-asawa, ay maaari po nila itong gawin imbes na mahulog lamang sa kasalanan dahil sa kanilang pagnanasa. Kaya naman kung ikaw ay binigyan ng Diyos ng pagkakatawag upang magkaroon ng asawa, ay gawin po ito. Ibig sabihin, kung tayo pa ay maikakasal, hindi dapat tayo maihiwalay pa.
Maraming mga iglesia ang hindi po hinaharap ang ganitong problema dahil para sa kanila kung ikaw ay muling maikakasal, iyon po ay mali. Kung kaya may mga iglesia na hindi ka tatanggapin kapag ikaw ay muling naikasal, ngunit hindi po ganito sa ating iglesia. Kung nais ko lamang pong ibahagi anong gagawin ng ating iglesia kung nangyari ito. Una ay tutulungan po natin ang mga mag-asawang ito o kaya mag-aasawang ito sa kanilang ugnayan. Gagawin po natin ang lahat ng ating makakaya upang magkaroon sila ng maayos na ugnayan. Maaring ang dalawang ito ay may kanya-kanya ng mga nobyo at nobya. Kahit na mayroon na silang mga kanya-kanyang nobya, ay tutulungan pa rin po natin sila na maiayos ang kanilang nararapat na ugnayan sa kanilang orihinal na asawa. At kung talagang hindi nga po aayos ang kanilang ugnayan, dapat silang madisipulo, dapat maituro ang salita ng Diyos. Kahit na sila po ay bigo sa paggawa nito, dapat natin silang tulungan. Hindi po dapat na kung sila man ay magkamali ay iiwanan na sila at hindi na sila pagpapastulan. Dahil sa mga Korinto, naging malala ang kanilang uri ng pag-aasawa dahil maging ang kanilang mga manugang ay kanilang pinapakasalan, ngunit ito ay napakamali. Dapat gawin po natin ang lahat ng ating makakaya upang maiayos ang ugnayan ng dalawang mag-asawa. Patuloy natin silang tulungan, patuloy na gabayan, tulungan na humingi ng tawad, Kung tutusin ang salita ng Diyos, ang Ebanghelyo ay para ang lahat ay magkaroon ng kaligtasan, ng kalayaan. Verse 12, sa iba naman, itong sinasabi ko, ako nagsasabi at hindi ang Panginoon, kung isang lalaking mananampalataya may asawang di mananampalataya at nais nitong patuloy makisama sa kanya, huwag niya itong hiwalayan. Dito ay mayroon pong isang sitwasyon kung saan ang isang asawa ay ang isang asawa ay
ay mananampalataya, ang isa naman ay hindi. Ibig sabihin po ba nito ay dapat silang maghiwalay? Ito po ay buod ng mga nauna pang mga bersikulo. Mga sumusunod na bersikulo ay mahalaga. Kung ang isang tao ay Kristiyano man o hindi, bago o pagkatapos ng kanilang pagkakakasal, hindi po ito dapat na gawing dahilan kung gugustuhin nating manatili sa ating buhay mag-asawa o hindi. Kung nais po nating maikasal, dapat po tayo magpatuloy. Verse 17, mamuhay ang bawat isa ayon sa pinagkaloob sa kanya ng Panginoon at magpatuloy sa datihang kalagayan noong siya'y tawagin ng Diyos. Itong tinuturo ko sa lahat ng iglesia. Dapat po tayong mabuhay bilang may pananampalataya. Mamuhay ayon sa ipinagkakaloob ng Diyos. Mabuhay ayon sa ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Mamuhay ng may pananampalataya sa Diyos.
Ito ang prinsipyo ng Diyos pagdating po sa pag-aasawa. Ibig sabihin, tayo po ay mabubuhay ayon sa ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kung binigyan po tayo ng Diyos ng regalo ng celibacy, ay maaari po tayong manatili sa pagiging single katulad ni Pastor Deborah. Mayroon po siyang pagkaloob ng pagiging celibate. At ngayon napagtanto nga niya na oo nga, siya ay mayroong pagkakatawag na ganito. Dapat po tayo mamuhay ng may pananampalataya at mabuhay ayon sa kung anong ipinagkaloob po ng Diyos sa atin. Tayo po ay tinawag ng Diyos upang maging Kristiyano. Dapat po tayong mabuhay ng may pananampalataya, maging din po sa ating buhay mag-asawa. Kaya po pagdating sa issue ng pagtutuli o hindi pagkatuli, ang punto po nito ay dapat po tayong mabuhay bilang may pananampalataya sa Diyos. Tayo po ay tinawag ng Diyos at maaring may mga pagkakataon na sasabihin natin na gusto natin ng kalayaan, kaya gusto nating lumaya. Ngunit sinasabi ni Pablo na mayroong tamang paraan sa paglaya. Huwag po tayong lumayo o kaya ay gumawa lamang ng mga bagay ayon sa nais natin. Mabuhay ayon sa kaloob na ipinagkaloob po ng Diyos sa atin. Kung kayo po ay binigyan ng Diyos ng kaloob ng celibacy, kahit na kayo ay single, maaari pa rin po ninyong panghawakan ang kaloob na ito upang makapaglingkod sa Diyos. Kayo ay bibigyan ng Diyos ng habag at biyaya. Tulad ni Annie at Fanny.
at ni Pastor Debra. Kahit na sila ay hindi pa kasal, ngunit narito na patuloy pa rin sila sa pagdidisipulo. Kahit ng mga disipulin nilang may asawa, kaya dito natin makikita na ang Diyos ay nagbibigay ng sapat na habag at biyaya. Maaaring may mga nagtatanong sa inyo na, single ako, kung kaya maaaring yung mga cell member ko na magkaroon ng asawa ay hindi ko na maaaring madisipulo. Ngunit makikita natin si Fanny na patuloy pa rin sa pagdidisipulo. Naway magamit pa rin po natin ang ating pagkakatawag para sa Diyos. Verse 24, Kapatid, anuman ang kalagayan ninyo sa buhay nang kayo'y tawagin, manatili kayo sa gayong pakikiisa sa Diyos. Paano po tayo makapaglilingkod sa Diyos ng mas maayos? Ibig sabihin po ba nito na dapat po tayo maging boss para magkaroon tayo ng higit na kalayaan, higit na pera, higit na panahon para makapaglingkod, makapag-alay sa Diyos? Kung tutusin, ito ay sarili po nating kaisipan, ngunit ayon sa kasulutan ni Pablo, sa itinuturo ni Pablo, hindi po ito ang nararapat. Kahit nasa ang posisyon man po tayo, dapat po nating paglingkuran ng Diyos ayon sa ating pagkakatawag. Kahit ano pa man ang posisyon mo, ikaw ay gagamitin ng Diyos. Tagalinis man, receptionist, hindi lamang po ang mga taong naglilingkod sa stage ang nagbibigay kapurihan sa Diyos. Sa kahit ano pa man pong posisyon na mayroon po tayo, maaari po nating mapaglingkuran ng Diyos. May mga coworkers na sa kanilang pagdating dito ay gustong-gusto nila o kaya nandoon ang pagnanais nila maglingkod sa Diyos. Nais ko maging receptionist, gusto ko sa media, gusto ko maging part ng usher. Kung kaya naman ginagawa nilang lahat ng kanilang makakaya upang dumalo sa morning devotion. Hindi ko sinasabi ito ay tungkol sa mga taong narito. Ito ay sinasabi ko sa mga taong nauna. Ngunit, unti-unti, nang sila ay naging parte na ng reception, ng ushering team, biglang ayaw na nilang gawin ito. Ayaw na nilang maging receptionist, ayaw na nilang maging parte ng ushering. Hindi po ganito dapat ang mentalidad na mayroon tayo dahil kahit nasaan man po tayo, anumang posisyon na mayroon tayo, wala po itong pagkakaiba. Wala pong mataas na posisyon, walang mababang posisyon. Halimbawa, 25 taon nang nakakalipas, nang ang ating iglesia ay nasa 4th Street pa, walang naghuhugas o kaya naglilinis ng kubeta at ako ay isa doon. Ibig sabihin ba nun, hindi po iyon uri ng paglilingkod sa Diyos? Hindi. Ang lahat, anuman ang posisyon, ay uri po ng pagsisilbi sa Diyos.
May mga kapatiran na naikasal. Ngunit maaaring hindi po sila nagkaroon ng anak. Maaaring ang kanilang mga kaisipan ay naiiba po sa atin. Sinasabi po ni Pablo dito na sa kabila ng mga kahirapan, mabuti pa rin sa isang tao na manatili sa kung saan man siya inilagay ng Diyos. Ang mga kapatiran na naroon na naikasal, ngunit nakaranas ng maraming mga persekusyon sa kanilang gobyerno, ano ang dapat nilang gawin ayon sa mga taga-Korinto. Kahit na sila ay mga birhen na, maaaring sila ay nakahanap ng iba. Mayroon pa rin po silang karapatan na mamili. So verse 27, ikaw ba isang lalaking may asawa na, huwag ka makipaghiwalay, wala ka pang asawa, huwag mo nang hangaring magkaasawa. Ang sinasabi po na ito ay tanggapin kung ano man ang pinagkakaloob ng Diyos. Sa panahon po natin ngayon, mayroon pong black rain, red rain, at napakahirap po sa atin marahil ang lumabas. Red rain, black rain, mga bagyo, pinipili natin na huwag pumunta sa pangumagang debosyon, manatili sa bahay, okay lang po yun. Iyon ay inyong sariling pagdedesisyon. Verse 29, mga kapatid, itong ibig ko sabihin, malapit ng wakas ng panahon, kaya't mula ngayon na may asawa ay mamuhay na parang walang asawa, ang mga nananangis na parang di nanangis, ang mga nagagalak na parang di nagagalak, ang namimili na parang walang arian at pangamay na tatamas sa libutang ito na para wala silang tinatamasa, sapagkat ang lahat ng bagay sa iligtin ay na ito ay hindi na magtatagal.
Dahil sa mga panahon na iyon, ang mga sitwasyon ay paiba at palakas ng palakas. Ang bawat sitwasyon ay maaaring mag-iba. Kaya naman sa perspektibo ni Pablo, mas mabuti ang maging single. Dahil ang lahat naman sa mundong ito ay maaaring magbago. Kung kaya wala po dapat tayong katakutan. Verse 35, sinasabi ko ito upang matulungan kayo, hindi ko kayo hinigpitan, nais ko ay maakay kayo sa maayos na pumuhay at nang lubusan kayo makapaglingkod sa Panginoon. Ang aking intensyon ay mapapalaya kayo sa anumang intensyon na mula sa mundo. Verse 36, kung inakala na sa lalaki na nagkakaroon siya ng masiding pagnanasa sa kanyang katipan at dahil dito ay kailangan pakasal na sila, ito ay hindi kasalanan. Ang babae nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. Kapag namatay ang lalaki, ang babae malaya na mag-asawa sa sinumang maibigan niya. Ngunit dapat ay sa isa ring nananampalataya sa Panginoon. Higit siya magiging malaya kung maninitili siya sa kanyang kalagayan bilang biyuda. Yan palagay ko at sa palagay ko na may sa akin din ang Espiritu ng Diyos. Ang tinutukoy po ni Pablo ni dito ay ang Panginoon ay manatatiling totoo. At makikasal man o hindi ay totoo pa rin ang Diyos. Ayon sa ilang mga scholar ng Biblia, nabanggit po doon na mayroong tagutom, para sa kanila ay mas mabuti ang maging single. Ngunit sa espesyal na kondisyon, inaasahan nila na ang Diyos ay babalik na agad-agad.
Ngunit ano po ang dapat natin gawin? Lalo na sa panahon natin ngayon, kung tayo po'y binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na maikasal, sa panahon po natin ngayon, kailangan po natin ng mas madami pang puno ng buhay, isang komunidad na puno ng buhay. Ngayon, kung tayo po ay engage, ikaw ay engage, pagkatapos sa bigla mong sasabihin na ayaw mong maikasal, yun po ay mahirap. Naway, mabuhay po tayo ayon sa kalooban ng Diyos at kung anong pagkakatawag na ibinigay niya sa atin. Panginoon, maraming salamat dahil sa kabila ng napakalakas na ulan, dinala mo kami sa lugar na ito. Panginoon, tulungan mo kami. Tulungan mo kaming maunawaan ang iyong salita, ang katotohanan na iyong tinuturo. Panginoong Jesus, naway ang iyong banal na espiritu ang kumilos sa amin. Mga kapatid, tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Tayo man ay naikasal na, single, kahit anumang posisyon na binigay po sa atin ng Diyos ay kaloob niya. At tanggapin po natin ito bilang biyaya mula sa Kanya. Maniwala po tayo na kahit anuman ang pinagkaloob ng Diyos sa atin, iyon ang pinakamainam para sa atin.
Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Kami man ay kasal o single, kahit anuman pong ipinagkaloob mo sa amin, iyon ang pinakamainam sa lahat. Iyon ay para sa aming pangangailangan, para sa aming kainaman. Verse 16. Anong malay ninyo mga babae? Baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng iyong asawa, at kayo mga lalaki, anong malay ninyo baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng iyong asawa? Ngayon, nais kong manawagan sa bawat po nating kapatiran, kung ang inyong mga asawa ay hindi pa po nakakakilala sa Diyos at para sa inyo ito'y nakakadismaya. Dahil ginagawa ninyo ang lahat upang gawin silang Kristiyano, dalhin sila sa iglesia, maaari po ninyong itaas ang inyong mga kamay. Atin pong ipanalangin na tutulungan tayo ng Diyos dahil sa inyong katapatan. Maniwala po tayo na maging ang kanilang kaligtasan ay nasa kamay ng Diyos. Panginoon, isinusuko namin ang lahat sa iyo. Panginoon, maraming salamat dahil binigyan mo kami ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat sa iyo. Ngunit Panginoon, tulungan mo kami na maging mas malakas. Dahil sa lahat ng mga pagkakataong ito, ay ginawa na namin ang lahat upang maligtas ang amin pong mga asawa. Bigyan mo kami ng higit pang habag at biyaya. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, aming pinoproklama. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Panginoon, amin din po pinapanalangin ang mga narito na pinapanalangin ang kanilang mga asawa. Ang iyong habag at biyaya ay narito at siyang pupuno sa bawat isa. Panginoon, tulungan mo sila na magkaroon ng tamang ugnayan sa iyo muna bago sa kanilang mga asawa. Magkaroon muna ng maayos na ugnayan sa iyo. Panginoon, tulungan mo sila na harapin ka at magkaroon ng sapat na kalakasan mula sa iyo. Ngayon, amin pong pinapanalangin ang bawat kapatiran na narito dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil nga po sa kanilang pananampalataya, dahil sa kanilang buhay patotoo, na kahit ang mga tao na hindi naniniwala sa Diyos ay muling makakakilala sa iyo. At sa mga kapatirang ito ay madadala nga po nila ang kanilang pamilya, madadala ang vibe ng Tree of Life, at ang lahat ng kadiliman ay mawawala mula sa kanila, sa kanilang mga asawa. Panginoon, bigyan mo sila ng salita ng Diyos, bigyan mo sila ng kalakasan.
at ayon sa iyong kapangyarihan sila ay magkakaroon ng kalakasan. Nais ko rin pong manawagan sa mga single. Ako man ay single, hindi po ibig sabihin nito na kayo man din ay magiging panghabang buhay na single. Ngayon, kung nais po ninyong maikasal, maaari po kayong lumabas. Nais ninyong maikasal, maaari po kayong lumabas. Pangalawa ay kayo ay nasa magandang ugnayan, ngunit ang inyong mga nobya ay hindi Kristiyano. Maaari po kayong lumabas ngayon. Ang iyong mga nobyo, nobya ay hindi Kristiyano, maaari din po kayong lumabas. Ngayon, sa mga kapatiran po natin, kayo ay kasal na, maaari po ninyong ipanalangin ng mga kapatiran nating narito. Maaari mo pong tanungin ang kanilang sitwasyon. O kaya maaaring sa mga magulang, maaaring marami po sa kanila. Sa mga magulang, ang inyong mga anak ay mayroong nobya o nobya na hindi nakakakilala sa Diyos at mayroon kayong pag-uudyok na makilala nila ang Panginoon, maaari po nila silang ipanalangin. Taas po natin ang ating mga kamay at ipanalangin ang mga taong narito. Panginoong Yesus, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo sa lahat ng mga kapatirang narito. Sila man ng Panginoon ay nagnanais na magkaroon ng buhay mag-asawa, ng mga nobyo, nobya. Panginoon, naway pagpalain mo sila. Marami sa kanila, O Diyos, ang single at mayroon silang pagdanais. Naway ikaw, O Diyos, ang tumugon ng kanilang panalangin.
Nais kong ipanalangin ang mga kapatiran po natin na naikasal. Panginoon, naway pakinggan mo ang bawat nilang panalangin, pakinggan mo ang aming panalangin, bigyan payaan sila ng maganda at maayos na buhay mag-asawa, mga kapatid. Ang mga tao sa Korinto noong araw, tulad ng nabasa po natin ngayong umaga, kahit na mga tao noon ay maikakasal na. Ngunit ang kanilang paraan ng pag-iisip, dahil sila'y Kristiyano na, sa pagharap ng sitwasyon na iyon, mas mabuti para sa kanila ang hindi maikasal. Ngayon, sa atin po ngayon, maraming mga taong gustong maikasal. Para sa mga taong may nobya-nobya, maaring ayaw mong mahiwalay sa iyong partner kahit na sila ay hindi Kristiyano. Dapat po natin tandaan na tayo man ay single o may asawa na, tayo ay makapaglilingkod pa rin sa Diyos. Ang ating buhay mag-asawa, ang hindi po siyang makakapag-apekto sa ating buhay, sa ating paglilingkod. Kaya naman po sa atin, may mga pagkakataon na hindi na po natin kailangang maikasal o kaya mas mabuti na maging single. At para naman po sa bawat isa sa atin, huwag po tayong magmamadali pagdating sa pag-aasawa dahil marami pa po tayong dapat na isipin sa ating pag-aasawa, lalo na kung sila ay hindi pa Kristiyano. Maaaring maging dahilan pa ito upang malayo tayo sa Diyos, kung kaya naman dapat po tayong maging maingat. Matapos maniwala sa Diyos, hayaan din natin na makilala ng ating nobyo o nobya ang Panginoon. May mga tao na naniwala sa banal na espiritu. Tayo po ay ayon dapat sa puno ng buhay. Huwag po tayong magmadali sa buhay mag-asawa. Magkaroon ng decorum.
Huwag magmamadali sa buhay mag-asawa dahil lang tayo ay patanda na ng patanda. Hindi po ganoon. Dapat po tayong maging maingat. Hindi po ito ang ating sinasabi. Ito po ay sarili po nating opinyon. Nais ko ng bawat isa ay magkaroon ng pagpapala ng 611 puno ng buhay na uri ng pag-aasawa. Naway tulungan po tayo ng Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, akin pong pinagpapala ang bawat isa, pinagpapala ang bawat kapatiran, kahit anumang sabihin po natin ngayong umaga. Naway ang bawat isa ay matanggap ang salita ng Diyos. Kahit anumang gawin nila ay magiging maayos. Panginoon, alam mo ang sitwasyon ng bawat isa. Alam mo ang daan na dapat naming kunin. Ikaw ang Diyos na siyang tumutulong sa amin na pagkakatawag na iyong ibinigay sa amin. Naway palakasin mo kami na manatili sa iyong kalooban. Naway mapangyari ang iyong kalooban para sa amin at sa buhay ng bawat isa. Ang lahat ng papuri ay para sa Diyos. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.